Ramadan, matagal pa man. Mga 20 minutes pa. After Ramadan, matagal pa eh. 5 minutes lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ma'abad. Mga kapatid sa Islam, ako po si Neri Vergara, tubong Pangasinan, Ilocano. Masyaallah. At alhamdulillah, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at nasama ako sa ganitong pag-aaral. Alhamdulillah, hindi nyo natatanong mga kapatid. Gustong pinapanood ko yung mga nakaraang mga lecture nyo at alhamdulillah talaga napapahanga ako. Kaya lang hindi ko malimutan hanggang ngayon si Brother Abdullah na yung tinapik niya no. Pero okay na, alhamdulillah. Alhamdulillah, hindi sa mga hindi pa Muslim at sa mga kapatid na tumataak sa tamang landas, alhamdulillah, panghawakan natin ito dahil ito ang napakagandang reliyon ng Allah. At sa mga hindi pa mga Muslim, pag-aralan nyo, hinikayat namin kayo na mag-aral. Ako talaga, inaamin ko mga kapatid, kailanman hindi ko inisip, hindi ko hinagad na magiging Muslim ako. Pero ang nangyari, dahil nga sa wala nang ibang laman ng balita kundi Muslim, Islam, at sa mga yan, nagkaroon din ako na interesado. At itong edad ko na ito, nasa 54 na ako mga kapatid, gusto ko lang i-feedback yung nakaraan kung paano ko nalaman ang Islam. 1987 nung ako ay nagkaroon ng pagkakataon makapag Saudi Arabia. At subhanallah, sa Riyadh mismo, ang bansa ng Muslim. Pero hindi lingid sa akin, nung ako ay nasa sekundarya pa lang, naririnig ko na yung away ng Iran-Iraq, mga 1980s na yan. Ito mo yan, way back 1980s, tapos 1987, ito na ngayon. Islam pa rin ang sikat. Subhanallah, mga kapatid. At naitanim sa isip ko noon, dahil sa Dagupan ako nag-aral, nakikita ko yung mga Muslim doon na lumalaganap na sa Pangasinan, at ang alam ko, ito ay mga nagkalat na yung mga luko-luko, ganun kasi impression ko noong araw. At makita niyo mga kapatid, hindi ako mag-Muslim, sabi ko, kasi ang alam ko, kaya ayaw kumain ng baboy yung mga Muslim dahil dinudiyos nila. Yan ang totoong alam ko na kalidad o isang aral ng mga Muslim. So, alhamdulillah, kita niya biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nadala pa ako sa Saudi Arabia para mapag-alaman ng Islam. At ako, very proud ako na magsabi mga kapatid, sa lalo na yung mga dito sa Islam na ngayon, kung kilala nyo sina Khalid Ibaristo, sina Omar Piñalver, sila po ang nagpaliwanag ng Islam sa amin. So, alhamdulillah, makita niyo yun. So, mga kapatid, unang-una, talagang hindi mo makukuha ang Islam kung hindi mo talaga ito pag-aralan at sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hinihingi ko na pagkakataon ipaliwanag sa inyo kung paano ako naniwala sa Quran o salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang Islam, maniniwala sa Arkanul Islam, isa sa anim na paniniwala ng Islam ay ang maniwala sa mga revelasyon na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. So, maliban dun sa naunang mga kasulatan, makikita natin mga kapatid, kung ating isipin, lalo na sa mga hindi pa Muslim, hindi isipin natin, logically, tingnan natin, hindi ura-urada na nagbigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kasulatan, na buo na yun, na libro na ibinigay. Hindi ganun na lang, kagaya ng unang kapayagan na ibinigay kay Propeta Abraham, ang Suhuf, at yung iba ang Tura kay Propeta Musa, at ang Injil kay Propeta Isa alayhis salam, at itong panghuli nga ang Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, makita nyo kung paano nalimbag ang Quran. Ang Quran na ito, makita nyo ang Arabia, kung ating pagbabasyan ito, ang istorya ng Arabia ay malaki, maluwag, at hindi kilala ito. Maliban lang doon sa kapanahonan ni Propeta Abraham.
So nagpasalin-sali ang angkan ni Propeta Abraham. Dito lumabas ang isang supling na nanggaling kay Propeta Ismail, ang anak ni Abraham, dahil sa dalawa na anak nito. At dito sa Arabia, mga kaibigan, mga kapatid, makikita natin na nung kapanahonan ng Roman Empire at saka Persian Empire, hindi nakikilala ito. Maliban lang nung sumulpot ang Propeta Muhammad SAW sa angkan ni Ismail, na dito na nabuo ang Arabia. So dito, mga kapatid, kung nagkaroon ako ng oras para pag-aralan sarili ko lang, at gusto ko bigyan niyo ako ng komento kung meron man akong hindi masabi o hindi masaad para sa pagpapaliwanag ko kung bakit ako naniwala ng Quran ay salita ng Diyos na ipinadala kay Propeta Muhammad SAW. Una, mga kapatid, makita niyo ang pagka-collection ng Quran na ito. Ito ay nag-umpisa na i-reveal kay Propeta Muhammad nung kanyang mag-umpisa siyang maging propeta sa taon na 40 years old. So ito, mga kapatid, mga 10 taon siya na namalagi sa Makkah. At ang Quran na ito ay na-reveal sa kanya nang hindi minsalan, paunti-unti sa kanya sa kanyang pagdadawa o kay pagpapaliwanag sa monotheism kaysa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pagkatapos niyan, naghidri siya, at nung ikalawang taon ng hijri niya, diyan nag-umpisa na i-reveal sa Quran na ito yung Ramadan, yung pagpapasting nila. At nag-umpisa noon, kada buwan ng Ramadan, nare-recite ng kanyang mga companions. Nare-recite ito. So makita nyo, hanggang nawala ang Propeta Muhammad SAW, namatay siya, nagkaroon ng ibang kalipa si Abu Bakar. At may mga sahaba na namatay dahil sa gira ng dahil sa nangyaring labanan sa Yamama. Unti-unting mga sahaba na nakaka-memorize, nakaka-relate sa Quran na ito, ukari, tinatawag na kari, ay namamatay. So nagkaroon ng sabi si Abu Bakar Siddiq na ipunin lahat yung nakaka-memorize nito at itala yung Quran. So dito pagkatapos ng kalipan ni Abu Bakar Siddiq, ang Quran ay nalimbag hanggang sa kapanahonan ni Umar at na-finalize nung kapanahonan ni Uthman ibn Affan. So ang trend dito, mga kapatid, nagkaroon siya ng 25 years na gap ng pagkamatay ng Propeta Muhammad SAW sa pagkalimbag ng Quran na ito. At dito memoryado ng mga sahaba, at hanggang sa panahon, mga kapatid, hindi talagang ito makikita mong miraculous, dahil hanggang ngayon nami-memorize lalo na pagkasabuan ng Ramadan. So dito, mga kapatid, ang Quran nito, ang isa sa nilalaman nito na isang challenge sa inyo, lalo na sa mga hindi pa Muslim, sinabi niya ito doon sa surah ayah 3, surah 3, ayah 85 o 84, 385. Sabi niya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbal minhu wa fil akhirati minal kasirin. Isa sa challenge niya, ang malapit na kayong kahulugan nito, mga kapatid, sinabi niya, lalo na paalala sa mga hindi pa Muslim, sabi niya, kung sino man ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam, katotohanan siya ay mapapalayo. So hanggang dito na lang, mga kapatid. Sana nakapulot kayo ng maganda sa akin, at sana ibigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Amen. Jazakallahu khair, Brother Amir. Alhamdulillah, very interesting po paano ikaw nag-Muslim. Alhamdulillah. Dito po, pag sinabi natin na comment, kaagad makuha sa tao na negative, negative. So, tandaan natin na ang pag-comment, mayroong criticism, may constructive criticism, mayroong destructive criticism, may destructive comment, may
constructive comment. Okay? So, ito naman ang sa akin ay, ito ay constructive comment. Okay? Yung salitang na-repeat mo 2 beses, una. Pag nagsabi tayo ng una, dapat may kasunod. Ang pangalawa, kasi kung una lang lahat, saan ang pangalawa, saan ang pangatlo, pang-apat. Kasi pag sabi ang una, dapat may kasunod, pangalawa, pangatlo. Okay, tandaan natin. At yung sinabi mo nga nalimbag ang Quran sa kapanahonan ni Abu Bakar, ano bang ibig sabihin ng nalimbag? Nasulat? Sulat. Okay. Sa kapanahonan ni Abu Bakar, ang Quran, sa kapanahon pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang word na nalimbag ay sulat, sa kapanahonan pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buhay pa siya, may nagsulat na. May nagmemorizer na, may nagsulat na. Mayroon pa akong nabasang may Quran na binigay kay Hafsa, may Quran na binigay kay Fatima. Buhay ang pan-prophet, yung buhay pang prophet. At sa kapanahonan ng prophet, mayroong maraming reciters, marami ring writer. Kasi yung nagre-recite, nagsusulat din sila. Sa kapanahonan lang ni Abu Bakar, nagplano si Abu Bakar na i-compile lahat ang sinulat at may compare dahil mayroong nagkakaiba-ibang pagbasa. Although isa lang kahulugan, pero ang pagbasa at pagbasa ay iba ang kahulugan. Iba ang pagbasa. That's why nga si Umar, halos nakakita siya ng away dahil sinabihan niya, ikaw nagbasa, wallah, ang pagbabasa mo ay hindi mali. Ay mali ang iyong pagbabasa ng Quran. Sabi naman ng isang sahaba, wallah, ang pagbabasa ko ay galing sa Rasulullah. So nagkuhan sila so pumunta silang dalawa. So pinapakinggan, pareho sila tama. So mayroong pag-memorize sa kapanahonan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buhay pa siya, iba ang pag-memorize, pero isa lang kahulugan. Mayroon din nagsulat sa balat, sa kahoy, may nagsulat sa bato. So, yung namatay si Abu Bakar, ang yung plano niya, hindi na tuloy, plano niya. Sa kapanahonan ni Umar radhiyallahu anhu doon, medyo kasi natakot na sila na ang mga hafid Quran ay mamatay sila kasi sa panahon ng gira ay sila nandoon sa battle sa firing line sa battlefront dahil alam nila kung mamatay anong reward. So ito ay na-finalize lang kasi na-assassinate din, napatay din si Umar radhiyallahu anhu. Pagkatapos niya ay ni Uthman. Pagkaapat ni Uthman, yung ginadar ang lahat ng mga sinulat, okay? Ginadar ang lahat ng mga taong nakamemorize at nagawa silang uniform. Yung tinatawag na pagbabasa, ang tinatawag ng Uthmani Quran, na mayroon tayong copy ngayon na nandun sa Panad. Yan ang uniform na ano. Pero hindi na nahungulugan na kung sabihin natin yung kasi pagkamatay ng Rasulullah, nalimbag ang Quran, kaagad papasok sa mga Kristiyano. Pareho lang pala tayo sa Bible. Na ang Bible lumabas, wala na si Jesus. Ang Bible lumabas, wala na si Moses. Hindi po. Ang Quran ay may hundreds of naka-memorize, buhay pa ang Rasulullah, at may mga sinulat na buhay pa ang Rasulullah. Yun yung ating So, i-continue natin mamaya.